Ang fiesta ay isang mahalagang parte ng kulturang Pilipino. Ito ay isang selebrasyong puno ng kulay, saya, pagkain at salo-salo. Kaya naman, aking i-feature ang isang maliit na isla sa Pilipinas na talaga namang pinapahalagahan ng kapistahan, ang Barangay San Juan. Ito ay isang isla na malayo man sa bayan ay dinarayo pa rin tuwing kapistahan. Maraming taga rito ang umuuwi galing pa sa malalayong lugar na hindi iniinda ang biyahe at distansya para lamang makisaya, makikain, makisayaw, makipagkita sa mga dating kaibigan, balik-balikan ang nakaraan at higit sa lahat, makasama ang mga kapamilyang matagal nang hindi nakikita. Kaya naman, halika at ating tunghayan ang masayang fiesta dito sa aming maliit ngunit masayang barangay, ang Barangay San Juan, kung saan taon-taon ay ipinagdiriwang ang kapistahan ni Patron Senior San Juan Bautista tuwing ika-24 ng Hunyo. Umaabot ng halos isang linggo ang selebrasyon dito. Ganyan kung pahalagahan ng mga taga rito ang kanilang kapistahan. June 19, ginanap ang pre-pageants and victory ball. Ilang mga nagagandahang mga dilag ang nagtagisan ng kanilang ganda, talento at talino upang makuha ang titulo bilang Binibining San Juan 2023. Kasabay ng pre-pageant ay ang victory ball kung saan ipinagdiriwang ang galing ng mga kabataang taga rito na atleta sa larangan ng basketball at volleyball. June 20 ay ang gabi ng pagkilala at pagkorona sa Binibining San Juan 2023. Sa gabing ito, napag-alaman kung sino ang mag-uuwi ng titulo at korona, kaya naman itinodo na ng ating mga nagagandahang kandidata ang kani-kanilang performance sa Q&A at sa pagrampa. June 21, ang first and last canvassing. Isa itong money contest kung saan sino man ang makalikom ng pinakamataas na halaga ang siyang tatanghaling Miss San Juan 2023. 50% ng kikitain sa gabing ito ay paghahatian ng barangay, ng eskwelahan at ng simbahan. Ito ay isang paraan ng paglikom ng pera para sa mga proyekto na ikagaganda ng barangay. Magsasayaw sa gitna ang mga kandidata habang ang kani-kanilang mga kapamilya, kaibigan at kamag-anak ay maglalagay ng pera sa kani-kanilang mga kahon bilang pagpapakita ng kanilang suporta sa kani-kanilang mga kandidata. Ang may pinakamalaking nalikom na pera o gala ang siyang tatanghaling Miss San Juan 2023 na kokoronahan naman sa gabi ng bisperas ng June 23. June 22, ang gabi na nilaan para sa simbahan. Isa sa mga kultura ng Pilipino ay ang tinatawag na kuratsa kung saan may isang pares ang magsasayaw sa gitna habang yung kani-kanilang pamilya, kaibigan at kakilala ay magpapakita din ng suporta sa pamamagitan ng paggala o paglagay ng pera sa kahon. At dahil ngayon nga ay under construction pa ang simbahan, isa sa mga mithiin ng mga taga rito ay ang matapos na itong proyekto. Kaya naman, todo suporta ang mga tao nung gabi ng pastoral night. Maraming nagkuratsa, kaya mas marami rin yung mga nagliparang pera na donasyon galing sa mga tao. Talaga namang nakakahanga ang pagtutulungan ng mga taga rito para sa isang mithiin. June 23 or Bisperas. Ito ang araw bago ang kapistahan. Sa araw na ito, nagsisimula ng maghanda ang mga bahay-bahay ng kani-kanilang mga handang pagkain. Nakikita na yung luluto. Fried chicken. Wow, sarap naman. May mga nagiinuman na rin at mga nagkakasayahan. Sa gabi ng Bisperas ay isa sa pinaka-highlight ng okasyon dahil ito ang gabi ng pagkorona sa Miss San Juan 2023. Ilang mga naggagandahang mga dilag ang nagbigay liwanag sa gabing ito. Sila ay nakagayak prinsesa sa kanilang mga suot na mga evening gowns. Sila ay umakyat sa entablado kasama ang kani-kanilang mga escorts upang tanggapin ang kani-kanilang mga parangal at pagkilala. Pagkatapos ng koronasyon ay ang pagkuratsya na ng mga bisita na galing pa sa iba't ibang mga lugar.
mga leaders ng karatig bayan, mga politiko, mga negosyante at iba pa. Kaya naman masasabing kadalasan, tuwing bisperas nakakalikom ng malaking pera ang barangay. June 24 ay ang tinatawag na kapiyastahan. Ito ang kasukdulan ng halos isang linggong pagtitipon at kasiyahan. Sa araw na ito, iprenosisyon ang imahe ni Senior San Juan Bautista sa buong barangay na sinundan ng misa sa simbahan. Pagkatapos ng misa, ay diretso na sa bahay upang pagsilbihan ng mga bisita na galing pa sa mga karatig bayan. Kada barangay, may mga nagsasalo-salo, may mga nagkikwentuhan, nagkakantahan, nagiinuman at nagkakasiyahan. Pagdapit ng hapon, maraming nagtitipon-tipon sa auditorium upang makilahok sa mga palaro ng barangay. May mga palarong pambata kung saan maraming bata ang sumali, naglaro, sumaya at umuwing may mga dalang mga papremyo. Meron ding bangkathon or bangka marathon. Ilang mga bangkero ang nagkarera upang makuha ang inaasam na papremyo. Meron ding singing contest na sinalihan ng mga talentadong mang-aawit ng barangay at ng mga karatig bayan. Maraming naaliw at naharana sa himig ng musika ng ating magagaling na mga mang-aawit. Sa gabi naman, ginanap ang huling sayawan ng kapistahan. Ika nga, last but not the least. Kaya naman sa gabing ito ay jam-packed ang auditorium. Although marami na ring mga lasing sa mga oras na ito dahil sa non-stop na inuman, marami pa ring humahabol kahit malalim na ang gabi. Siyempre, susulitin ang araw at gabi kasi malapit na namang lumisan sa lupang sinilangan. Talaga namang napakasaya ng fiesta dito sa maliit na islang ito. Isa itong pagtitipon na ang mga taga rito ay talaga namang nagsasaya at nagkakaisa para sa isang layunin. Ang alalahanin at ipagdiwang ang Santo Patrono na patuloy na tumutulong sa mga taga rito. At syempre, ang layunin na mapaunlad ang barangay sa pamamagitan ng bayanihan. Isa lang ang islang ito sa napakaraming lugar sa Pilipinas na ipinagdiriwang ang kultura ng kapistahan. Kaya naman, masasabing ang Pilipinas ay talagang hitik sa kasaysayan at kultura. Para maging updated sa ganda ng Pilipinas at ng kulturang Pilipino, i-click mo na ang subscribe button sa baba. Salamat sa panonood at hanggang sa muli. Thank you guys for watching, and if you love this video, please subscribe to my Follow Love YouTube and Facebook channel. Have a great day!